Hindi ko kailangang magpanggap na mahal ko pa siya, Clara. She's just a burden, a useless ornament in my life. Pagkatapos ng pirmahan ng papeles bukas, wala na siyang kinalaman sa Montenegro. She's out. Ang boses ni Damian ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo si Alessandra sa labas ng pintuan ng library, ang hawak niyang tray na may mainit na tsaa ay nanginginig. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahawi sa kanyang dibdib, dahan-dahan at walang awa. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang halahak ni Clara, ang babaeng itinuring niyang kapatid sa loob ng maraming taon. Damian, baka magduda siya? Alam mo naman kung gaano siya kahigpit sa mga dokumento ng kumpanya? Tugon ni Clara, ang boses nito ay puno ng malisya. Don't worry about her. She's too busy being a submissive wife to notice she's already losing everything. Pagkatapos ng party bukas, kusa siyang lalayas. Dahan-dahang ibinaba ni Alessandra ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa sa hallway. Ang bawat galaw niya ay mechanical. Tila ba humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan? Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na nagpagod, nag-alaga, at nagtahi ng pangarap para sa lalaking nasa loob ng silid na iyon. Ang mga daliri niyang magaspang dahil sa pag-aasika sa mga detalye ng kanilang tahanan ay tila mga banyagang bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang bawat hininga niya ay parang basag na salamin na bumabaon sa kanyang lalamunan. Pilit na pinipigilan ng isang hikbing, walang karapatang lumabas. Hindi siya sumigaw. Hindi siya kumatok para magmakaawa. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo sa silid na iyon. Ang bawat hakbang ay mabigat pero tiyak. Pumasok siya sa kanilang silid. Ang silid na saksi sa lahat ng mga pangako ngayon ay isa na lamang abo. Lumapit siya sa aparador. Kinuha ang paboritong kurbata ni Damian na dahan-dahan niyang inayos kaninang umaga at hinaplos ang tela nito sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagkaunawa na ang babaeng nagmahal ng buong puso sa lalaking yon ay pumanaw, nakasabay ng huling salitang binitawan ni Damian. Huminto siya sa harap ng malaking salamin. Tinitigan niya ang babaeng nasa loob nito, ang kanyang sarili. Ang mga mata na dati ay puno ng pag-asa ay ngayon ay naging kasing lamig ng yelo. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang anumang bakas ng luha, at itinuwid ang kanyang balikat. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Isang bulong na sapat na para baguhin ang buong takbo ng kanyang kinabukasan. Kung ang lahat ng aking inalay ay itinapon mo lang na parang basura, bakit ko hahayaan ang sarili kong mabulok kasama ng mga pangarap mong gumuho? Kung hindi dahil sa pamilya namin, Alessandra, saan ka pupulutin? Isang walang silbing babae na marunong lang gumasta ng pera ng mga Montenegro? Ang boses ng kanyang biyana na si Doña Amanda ay tulad ng isang matalim na latigo sa katahimikan ng hapagkainan. Nakaupo ang matanda sa kabisera ng hapag. Ang mga mata nito ay puno ng paghamak habang nakatingin kay Alessandra. Sa harap ni Doña Amanda ay ang paborito nitong almusal na maingat na inihanda ni Alessandra simula pa madaling araw. Mga pagkaing tinutulungan niyang lutuin araw-araw upang maipadama ang kanyang pagmamahal at paggalang sa pamilya. Walang imik si Alessandra habang dahan-dahang itinuwid ang kanyang pagkakaupo. Tinitigan niya ang tasa ng kape na kakarating lang sa harap ng matanda. Ang kape na hinalo niya ng 2 kutsarang asukal at kaunting gatas, eksaktong ayon sa kagustuhan ng kanyang biyanan sa nakalipas na 5 taon. Isang tahimik na patunay ng kanyang debosyon na ngayon ay itinuturing na lamang na isang obligasyon ng isang alipin. Ina, pakiusap. Huwag mo naman siyang sobrang papagurin. Singit ni Damian na kabababa lang ng hagdan. Nakasuot ito ng kanyang mamahaling suit, elegante, at tila walang anumang kasalan ng ginawa kagabi. Lumapit si Damian at humalik sa pisngi ng kanyang ina bago tumingin kay Alessandra. Ngunit sa likod ng kanyang malambot na boses ay ang malamig na kalkulasyon. Alessandra, alam mo naman ang sitwasyon ng kumpanya ngayon. Nagkakaroon ng matinding krisis sa pananalapi dahil sa mga maling desisyon ng nakaraang pamamahala. If you really care about this family and our future, kailangan mong permahan ang waiver na ito.
Inilapag ni Damian ang isang kapal ng mga papel sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling kahoy. Ang puting papel ay tila nagliliwanag sa ilalim ng ilaw ng chandelier, isang tahimik na bitag na naghihintay na humuli sa kanya. "Waiver?" Mahinang tanong ni Alessandra. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihing formal. "Damian, ang mga pag-aari na yan ay mula sa pamana ng aking ama. Ang mga ari-ariang yan ang nagtataguyod sa malaking bahagi ng shares natin sa Montenegro Group." "Huwag ka nang magpanggap na may alam ka sa negosyo, Alessandra," sigaw ni Doña Amanda habang ibinabagsak ang kanyang kutsara sa porselanang plato. Lumika ito ng matinis na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. "Mag-isip ka naman. Ang anak ko ang papahahirap araw-araw para panatilihing nakatayo ang kumpanyang yan habang ikaw ay nakaupo lang dito sa bahay. Kung bumagsak ang Montenegro, sa tingin mo ba may halaga pa ang pangalan mo? Huwag mong paganahin ang pagiging makasarili mo." Ang bawat salita ni Doña Amanda ay isang mahusay na pagmamanipula. Isang pagsasanay sa gaslighting na ginawa nila sa kanya sa loob ng maraming taon. Pinagmukha nilang siya ang may utang na loob, siya ang walang ambag, at siya ang dapat magsakripisyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Alessandra. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng lamesa. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa labi ni Damian, isang ngiti ng tagwang sa tagumpay na akala niya ay hindi mapapansin ng sinuman. Sa gitna ng tensyon, biglang nag-vibrate ang telepono ni Doña Amanda sa ibabaw ng lamesa. Mabilis itong kinuha ng matanda at sinagot. "Hello? Ano? Natuloy na ba ang transfer gamit ang lumang pirma?" Bulong ng matanda sa linya bago mabilis na tumingin kay Alessandra at pinatay ang tawag na tila may itinatagong malaking lihim na hindi pa dapat mabunyag. Huminga ng malalim si Alessandra. Ang sakit sa kanyang dibdib ay pinalitan ng isang malamig at matalas na kamalayan. Hindi na siya ang mahiyaing babae na madaling mabantaan. Alam na niya ang katotohanan. Lumapit si Damian sa kanya. Inabot ang isang mamahaling ballpen at itinulak ang dokumento ng mas malapit sa kanyang mga kamay. "Pirmahan mo na, Alessandra. Huwag mo nang patagalin pa ito. Huwag mong patunayan sa amin na isa kang dayuan sa pamilyang ito na walang pakialam sa aming kapakanan." Nakatitig si Alessandra sa ballpen na iniaabot ni Damian. Ang makinang napilak ng kalawit nito ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Tila isang patalim na nagaanyayang hiwaitin ang huling natitirang hibla ng kanyang dignidad. Sa paligid ng mesa, ang hangin ay mabigat sa sobrang tensyon. Si Doña Amanda ay nakatayo, nakahalukip-kip ang mga kamay at nakatitig sa kanya ng may malangig na pag-aabang. "Ano pa ang hinihintay mo, Alessandra?" tanong ni Damian. Ang boses nito ay pilit na pinatutunog na mahinahon, ngunit bakas ang kawalan ng pasensya. Isang simpleng pirma lang ito para maipagtanggol ang pangalan ng pamilya. "Don't make this more complicated than it needs to be." Dahan-dahang inabot ni Alessandra ang pen. Naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang mga daliri. Hinawakan niya ito, ngunit sa halip na ilapat ang dulo sa papel, pinalipat-lipat niya ang kanyang tingin sa bawat pahina ng dokumento. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng bulag na pagtitiwala, ay mabilis na nagbasa sa mga teknikal na probisyon ng kontrata. "Bakit nakasaad dito na ibinibigay ko ang buong karapatan sa mga ari-arian ng pamilya ko bilang collateral para sa isang loan na hindi man lang dumaan sa board of directors?" Malamig na tanong ni Alessandra. Inangat niya ang kanyang mukha at diretsong tinitigan ang asawa. "At bakit si Clara ang nakatala bilang trustee ng lalabas na pondo?" Biglang natigilan si Damian. Ang maaliwalas nitong muka ay nagdilim sa loob lamang ng isang saglit bago mabilis na napalitan ng panibagong pagpapanggap. "Clara is our legal consultant, Alessandra. Siya ang mas nakakaalam ng mga legalities dito. You don't understand how corporate restructuring works." "Huwag mong gamitin ang kawalan ko ng interes sa negosyo para gawin akong tanga, Damian." Tugon ni Alessandra sa isang boses na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Walang sigaw, walang luha. Tanging ang dalisay at matalas na katotohanan. "Sumusobra ka na, Alessandra!" sigaw ni Doña Amanda habang mabilis na lumalapit sa mesa.
Dahan-dahan nitong itinuro ang daliri sa muka ng Menora. Sino ka para pagdudahan ang anak ko? Naisip mo ba kung nasaan ka ngayon kung hindi ka itinaguyod ng pamilyang nang mamatay ang mga magulang mo? Wala kang utang na loob. Ang kapal ng mukha mong magbintang pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo. Lumapit si Damian at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Alessandra. Ang nakasanay ang init ng hawak nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay naging sanhi na ngayon ng matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Babe, pakiusap. Bulong ni Damian habang hinahaplos ang kanyang balikat. Para sa atin din ito. Don't let your insecurities ruin what we built. Tiwala lang. Ako ang bahala sa lahat. Dahan-dahang tumayo si Alessandra at inalis ang kamay ni Damian sa kanyang balikat. Tinitigan niya ang lalaki. Ang mga matang dating itinuring niyang tahanan ay isa na lamang hungkag na kuweba ng kasinungalingan. Sa harap ng dalawang taong patuloy na gumagamit ng utang na loob para siya ay igapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen sa ibabaw ng kontrata. Hindi ko pipirmahan ito. Malinaw na pahayag ni Alessandra. Hindi bago mailagay ng sarili kong abogado ang kanyang lagda at masuri ang bawat sentimanteng nakasaad sa mga papel na ito. Bago pa man makapagsalita si Doña Amanda o makapang-intervene si Damian, tumalikod na si Alessandra at naglakad patungo sa kanyang personal na silid-aklatan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng panibagong lakas na nagmumula sa guho ng kanyang nawasak na puso. Pagpasok niya sa silid, mabilis niyang isinara ang pinto at inilagay ang locking mechanism sa lugar. Doon lamang siya nakahinga ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepo o mula sa bulsa ng kanyang coat at nakita ang isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, isang dokumento ang nakalatach mula kay Ate Mendoza, ang matapat na dating abogado ng kanyang pumanaw na ama. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat para patigilin ang tibok ng kanyang puso. Alessandra, kailangan mong mag-ingat. Hindi lang ang waiver na yan ang balak nila. Isang malaking bahagi ng ari-arian ng iyong ama ang naisang lana noong nakaraang buwan gamit ang isang peking special power of attorney. Kung sa tingin mo ay hahayaan kong sirain mo ang huling pamanang iniwan ng ama ko, nagkakamali ka, Damian. Ang gulong ngayon ay dahan-dahang lumabas sa mga labi ni Alessandra habang nakatitig siya sa liwanag ng screen ng kanyang laptop. Sa harap niya ay ang nascan na dokumento na ipinadala ni Ate Mendoza, ang peking special power of attorney na may kopyang buong-buo na kanyang sariling pirma. Sa bawat kurba ng tinta, kitang-kita ang pagiging delikado ng pagtataksil. Hindi lang ito basta pagnanakaw. Ito ay isang malupit na paglapastangan sa memorya ng kanyang ama. Kinuha ni Alessandra ang isang lumang rebolo, yung sa bulsa na gawa sa ginto, ang tanging bagay na iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang malamig na ibabaw nito. Inaalala ang boses ng kanyang ama na dating nagsasabi sa kanya na ang dignidad at katapatan ang pinakamahalagang yamanan ng isang tao. Ang mga matatamis na alaala ay nagdulot ng panibagong init sa kanyang malamig na dibdib na nagpatibay sa kanyang pasya. Bago pa man siya makagawa ng panibagong hakbang, narinig niya ang mahinang paggalaw ng doorknob sa kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang reboloyo at inilagay sa kabilang window ang screen ng laptop. Pumasok si Clara, nakasuot ng isang mamahaling silk dress at may hawak na isang baso ng mainit na gatas. Ang kanyang muka ay puno ng pangunawa at pag-aalala. Isagmaskara ng kabait, na dati ay buong pusong pinaniwalaan ni Alessandra. Alessandra, nakita ko ang nangyari sa ibaba. Maamo ang boses ni Clara habang dahan-dahang lumalapit at ibinababa ang baso sa tabi ng laptop. Pakiusap, huwag ka namang magalit kay Tita Amanda at kay Damian. Nag-aalala lang sila sa hinaharap ng Montenegro Group. You know how stressful things are right now. Tinitigan ni Alessandra ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan sa loob ng halos isang dekada. Nakikita niya ngayon ang bawat maliit na detalye ng pagpapanggap, ang kawalan ng tunay na init sa kanyang mga mata, ang mabilis na paglipat ng kanyang tingin sa mga papel sa ibabaw ng mesa. Talaga, Clara?
Mahinang tanong ni Alessandra habang nakatingin sa mga mata nito. Are you really worried about me? Or are you just worried about what will happen to your plans if I don't sign? Bahagyang natigilan si Clara. Ngunit mabilis ding nakabawi at nagpakita ng mukha ng pagkakasaktan. How could you say that, Alessandra? Ako pa ba ang pandududahan mo? I've been by your side through everything. Akala ko ba magkapatid ang turingan natin? Ayan din ang akala ko. Malamig na sagot ni Alessandra. Lumapit siya ng bahagya kay Clara, sapat para maamoy ang pamilyar na pabango na amoy din niya sa coat ni Damian nung nakaraang linggo. Ang pait na tuklasan ay tila lason sa kanyang lalamunan, ngunit nanatiling matuwid ang kanyang likod. Kung talagang kaibigan kita, sabihin mo sa akin, bakit nakarehistro sa pangalan ng isang offshore account sa Virgin Islands ang bagong kumpanyang itinatag ninyo ni Damian? Nanginig ang mga labi ni Clara at sa unang pagkakataon, nakita ni Alessandra ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang kaaway. Bago pa man makapagsalita si Clara upang magpalusot, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Damian, hawak ang isang ekstrang susi ng silid. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang opisyal na sulat mula sa bangko na nag-aabiso ng agarang pag-freeze sa lahat ng mga pangunahing account ng pamilya dahil sa isang formal na pakiusap ng abogado ng mga Montenegro. Ano ang ibig sabihin nito, Alessandra? Sigaw ni Damian habang mabilis na lumalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay parang gustong lumamon ng buhay. Did you just block our company accounts? Iniligtas ko lang ang natitirang dignidad ng pamilyang ito mula sa sarili mong pagnanakaw, Damian. Ang boses ni Alessandra ay pumasok sa pagitan ng galit ni Damian na parang isang malamig na hihip ng hangin sa gitna ng nag-aapoy na kagubatan. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinalalagyan. Nanatiling nakataas ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay walang takot na nakatitig sa lalaking dumarating na tila gustong manakip. Pagnyanakaw? Sigaw ni Damian habang ibinabagsak ang sulat mula sa bangko sa ibabaw ng lamesa. I am the CEO of Montenegro Group. Lahat ng ginagawa ko ay para sa paglago ng negosyong ito. Paano mo naatim na ipa-freeze ang mga account nang hindi man lang kumukonsulta sa akin? Nababaliw ka na ba? Sumunod na pumasok sa silid si Doña Amanda. Hinihingal at namumula ang muka sa matinding galit. Alessandra! Baguhin mo ang utos na yan sa bangko ngayon din. Pinapahiya mong pamilya natin sa buong mundo ng negosyo. Hindi ka pa formal na nakakaupo sa board para magdesisyon ng ganyang bagay. Tinitigan sila ni Alessandra, ang mag-ina at ang babaeng nakatayo sa tabi nila na pilit na nagtatago sa likod ni Damian. Sa nakalipas na 5 taon, ang 3 taong ito ang naging sentro ng kanyang mundo. Bawat sakripisyo niya, bawat pagluha sa gabi habang naghihintay kay Damian, at bawat pagtiis sa mga insulting salita ni Doña Amanda ay ginawa niya dahil sa paniniwalang pamilya sila. Ngunit ngayon, nakikita na niya ang tunay nilang anyo. Mga buwayang laging gutom sa kapangyarihan at salapi, dahan-dahang itinaas ni Alessandra ang kanyang kanang kamay. Inabot ng kanyang kaliwang kamay may ang simpleng gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing sa kasal na ibinigay sa kanya ni Damian 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang bawat sentimetro ng paghubad nito ay tila pagpunit sa mga lumang sugat sa kanyang puso. Ngunit nang tuluyan itong matanggal, naramdaman niya ang isang matinding kaginhawaan. Ibinaba niya ang singsing sa ibabaw ng sulat mula sa bangko. Dumagundong ang katahimikan sa silid nang makita ng 3 ang kanyang ginawa. Hindi na ako ang tangang Alessandra na pwedeng takutin at utuin. Sabi ni Alessandra sa isang boses na puno ng kapangyarihan. Alam ko ang tungkol sa peking special power of attorney. Alam ko ang tungkol sa offshore account sa Virgin Islands at higit sa lahat, alam ko kung paano ninyo ibinebenta ang mga pag-aari ng ama ko nang walang pahintulot ko. Namutla si Damian. Ang galit sa kanyang mukha ay pinalitan ng matinding gulat at takot. Napatingin siya kay Clara na napakapit na lamang sa kanyang braso dahil sa panging-inig. Alessandra, wait, let's talk about this rationally. Pilit na pinalambot ni Damian ang kanyang boses habang humahakbang palapit, ngunit mabilis na humakbang paatras si Alessandra. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Damian.
Ang mga abogado ko na ang kakausap sa inyo. Malamig na pahayag ni Alessandra. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng silid-aklatan. Lagpas kay Doña Amanda na nakatayo lang na tila naging estatwa sa gulat. Habang naglalakad si Alessandra patungo sa pangunahing pintuan ng mansyon, narinig niya ang mabilis na bulong ni Doña Amanda sa kanyang telpo o sa likod. Pakiusap? Pumunta ka rito ngayon din? Nalaman na niya, kailangan natin ng tulong ng ninong. Hindi na lumingon si Alessandra. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa naghihintay na itim na kotse na ipinadala ni Ate Mendoza. Sa loob ng sasakyan, inabot sa kanya ng driver ang isang nakatagong kulay, tsokolate na sobre. Nang buksan ni Alessandra ang sobre, nakita niya ang orihinal na dokumento ng Peking Spa, with ang mas nakakapanginig ng laman ay ang buong marka ng thumb mark sa ibaba nito. Isang malinaw na tatak ng daliri ng tao na hindi kay Damian o kay Clara, kundi sa isang taong pinakakatiwalaan ng kanyang pumanaw na ama. Kahit ang taong itinuring kong pangalawang ama, ipinagpalit din ako para sa pera. Ang boses ni Alessandra ay may kasamang matinding pait habang nakatitig sa lumang larawan na nakatayo sa mesa ni Ate Mendoza. Sa larawan, nakatayo ang kanyang pumanaw na ama kasama ang isang lalaking may katandaan na nakatutok ang ngiti sa camera, si Ninong Manuel. Si Manuel ang taong humawak sa kanyang kamay noong libing ng kanyang ama, ang taong nangakong protektahan siya laban sa anumang panganib. Ngunit ang thumb mark na nakatatak sa peking dokumento sa tabi ng larawan ay walang dudang kay Manuel. Mabaga na ibinaba ni Ate Mendoza ang isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ni Alessandra. Ang matandang abogado na may mga puting buhok at malalalim na guhit sa noo ay tumingin sa kanya ng may matinding pagmamalasakit. Alessandra, ang galit at init ay pwedeng magpabago sa kahit kanino, mahinang sabi ni Ate Mendoza habang nakaupo sa kanyang katapat. Ang iyong ama ay isang matapat na tao at yon ang dahilan kung bakit marami ang nagagalit sa kanya. Si Manuel ay matagal nang may lihim na sama ng loob dahil sa hindi pagpayag ng iyong ama sa kanyang mga kaduda-dudang investment sa ibang bansa. Kaya pala ganoon na lamang ang lakas ng loob ni Damian. Tugon ni Alessandra habang hinahawakan ang mainit na tasa upang bawasan ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi lang sila ni Clara ang kumikilos. May mas malaking puwersa sa likod nila, sa loob mismo ng Board of Directors. Tama ka, tumangwang abogado. Ngunit may pag-asa pa tayo. Ang darating na emergency board meeting sa Biyernes ang magiging pinakamahalagang laban mo. Kailangan nating makuha ang suporta ng mga natitirang dating kasamahan ng iyong ama bago pa man sila mabili ni Manuel at Damian. Samantala, sa isang hiwalay na silid sa pampublikong club ng mga elite, nagkakatipon sina Damian, Doña Amanda at Clara. Ang hangin sa silid ay napakalapot sa tensyon. Nakatayo sa harap nila si Ninong Manuel, hawak ang isang mamahaling baso ng alak. Ang kanyang muka ay madilim at puno ng galit. Mga tanga! Sigaw ni Manuel sa isang mahinang bulong na puno ng pagbabanta. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang pagkuha ng kanyang pirma. Ngunit hinayaan ninyong makaalis siya na dala ang mga impormasyong iyon. Kung mabubunyag sa board meeting ang tungkol sa lihim na pagkakautang ng kumpanya sa offshore accounts, hindi lang si Damian ang babagsak. Lahat tayo ay makukulong. Ninong, ginawa namin ang lahat. Pilit na pagtatanggol ni Doña Amanda habang nanginginig ang boses. Hindi namin akalaing magiging ganyan katigas ang ulo ng babaeng yan. Dati naman ay napakasunurin niya. Manahimik ka, Amanda? Putol ni Manuel. Tumingin siya kay Damian nang may malamig na pagbabanta. Damian, ayusin mo ito. Hanapin mo si Ate Mendoza. Siguraduhin mo hindi makakarating ang abogadong yan sa board meeting sa Biyernes, kahit anong mangyari. Nang maggabi, lumabas si Alessandra mula sa opisina ni Ate Mendoza at sumakay muli sa sasakyan. Habang bumabagtas ang kotse sa tahimik at madilim na kalsada, napansin niya sa side mirror ang isang itim na SUV na walang plato na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula pa sa gusali ng abogado. Sa gitna ng kaba sa kanyang dibdib, narinig ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telpon o sa loob ng kanyang bag. Nang tignan niya ang screen,
Isang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero ang lumabas. Huwag kang pumunta sa board meeting kung gusto mo pang makitang buhay ang natitirang alaala ng pamilya mo. Subukan man nilang takutin ako, hindi na ako muling tatalikod. Ang boses ni Alessandra ay walang katiting na pag-aalinlangan habang nakatitig sa salamin ng sasakyan kung saan nakikita pa rin niya ang itim na SUV na nakabuntot sa kanila. Malamig ang kanyang balat, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab sa matinding pasya. Ma'am Alessandra, huwag kayong mag-alala. Kabisado ko ang bawat sulok ng kalsadang ito. Mahinang sabi ni Mang Nestor, ang matapat na driver ng pamilya sa nakalipas na 20 taon. Dahan-dahan nitong iniliko ang sasakyan patungo sa isang maliwanag at maunlad na pampublikong kalsada kung saan maraming tao. Naaalala ko noong buhay pa ang inyong ama. Maraming beses din siyang pinagtangka ang takutin ng mga taong gustong magnakaw sa kumpanya. Ngunit hindi man lang siya kumurap. Kayo ang kanyang dugo, ma'am. Nasa inyo ang kanyang lakas. Naramdaman ni Alessandra ang panunumbalik ng init sa kanyang dibdib. Inabot sa kanya ni Mang Nestor ang isang maliit na pamunas at isang lalagyan ng mainit na kape. Ang simpleng kabaitang yon mula sa isang matapat na kawani ay higit pa sa anumang suportang natanggap niya mula sa kanyang sariling pamilya sa nakalipas na mga taon. Salamat, Mang Nestor. Mahinang tugon ni Alessandra habang iniinom ang kape. Agad siyang tumawag kay Ate Mendoza upang tiyaking ligtas ito. Nang makumpirmang nasa isang ligtas na pasilidad na ang abogado kasama ang mga dokumento, mabilis na nakipag-ugnayan si Alessandra kay Director Eduardo, and pinakamatandang miyembro ng Board of Directors na nananatiling walang kinakilingan at kilala sa kanyang mataas na integridad. Pagkaraan ng kalahating oras, nagtagpo si Alessandra at Director Eduardo sa isang hiwalay at protektadong silid sa isang sikat na hotel sa lungsod. Ang matandang direktor ay nakatingin sa kanya nang may matinding pagninilay-nilay habang sinusuri ang kopyang ibinigay ni Alessandra. Hindi ako makapaniwalang magagawa ito ni Manuel. Iling ni Director Eduardo. Ang boses nito ay puno ng matinding kalungkutan at pagkabigla. Nakasama ko ang ama mo sa pagtatatag ng Montenegro Group. Ang pamanang ito ay binuo sa pamamagitan ng dugo at pawis. Alessandra, makakaasa ka sa aking boto sa board meeting. Hindi ko hahayaang mawasak ng mga taong ito ang ipinaglaban ng ama mo. Bago pa man makapagpasalamat si Alessandra, inilapit ni Director Eduardo ang kanyang upuan at ibinulong ang isang mahalagang lihim. May isa pa akong kailangang sabihin sa iyo, Alessandra. Bago pumanaw ang ama mo, nag-iwan siya ng isang nakatagong safe deposit box sa Central Bank. Ang kahak na iyon ay bukas lamang sa pamamagitan ng iyong sariling biometric at ng petsa ng kaarawan ng iyong ina. Sa loob niyo nakatago ang tunay na talaan ng lahat ng shares ng pamilya. Bago pa man maproseso ni Alessandra ang bagong impormasyong ito, biglang nagbago ang palabas sa telebisyon sa dingding ng silid. Lumabalas sa balita ang mukha ni Damian kasama si Ninong Manuel at si Doña Amanda sa isang biglaang press conference. Nakatayo si Damian sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng matinding kalungkutan. Kaya kami nagpatawag ng emergency press conference na ito ay upang ipabatid sa publiko na ang aking asawang si Alessandra ay kasalukuyang dumaranas ng matinding emotional instability at mental breakdown pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang mga magulang. Lahat ng kanyang kamakailang pahayag laban sa Montenegro Group ay walang katotohanan at bunga lamang ng kanyang hindi magandang kalagayan. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang mga kasinungalingan mo, Damian. Ang mga salitang yon ay dahan-dahang binigkas ni Alessandra habang pinapatay ang telebisyon sa silid. Sa kabila ng matinding paninirang puri na ginawa ni Damian sa harap ng buong bansa, walang luha na lumabas sa kanyang mga mata. Ang galit na dating nagpapaiyak sa kanya ay naging isang matalas at malinaw na plano. Kinaumagahan, bago pa man makapagsampa ng kaso ang mga abogado ni Damian para ideklarang inkompetente si Alessandra, mabilis siyang nagtungo sa Central Bank kasama si Ate Mendoza at si Maang Nestor. Sa ilalim ng napakahigpit na seguridad ng bangko, pumasok si Alessandra sa pinakaloob na vault kung saan nakatago ang mga pinakaimportanteng deposito ng mga pinakamayamang pamilya sa bansa.
Nang ilapat ni Alessandra ang kanyang daliri sa scanner, narinig ang mahinang tunog ng bakal mula sa loob ng vault habang nagbubukas ang pinto ng maliit na bakal na kahon. Inilagay niya ang petsa ng kaarawan ng kanyang ina, ang natatanging numero na hindi kalanman nalimutan ng kanyang ama. Sa loob ng kahon ay nakalapag ang isang lumang kulay tsokolate na notebook at ang orihinal na sertipiko ng shares ng pamilya Montenegro. Nang buksan ni Alessandra ang notebook, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib nang makita ang pamilyar na panulat ng kanyang pumanaw na ama. Aking mahal na Alessandra, ang nakasulat sa unang pahina ng notebook. Kapag nababasa mo ito, ibig sabihin ay kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag kang matakot. Ang huling pamanang ito ay naglalaman ng 51% ng buong boto sa Montenegro Group. Walang sinuman ang makakakuha nito sa iyo. At kung sakaling subukan kanila linlangin ang iyong mapapakasalan, alalahanin mo ang probisyon sa trust fund. Anumang pagtataksil o pagnanakaw ng isang kabiyak ay otomatikong nagwawasto sa lahat ng ari-arian pabalik sa iyong pangalan lamang. Isang patak ng luha ang lumapag sa kupas na papel, ngunit mabilis itong pinunasan ni Alessandra. Inayos niya ang kanyang buhok at isinarado ang notebook ng may buong katatagan sa kanyang mga kamay. Nakahanda na ang lahat, Alessandra, bulong ni Ate Mendoza sa kanyang tabi habang hawak ang mga bagong kumpir, madong dokumento mula sa bangko. Sa oras na pumasok tayo sa board meeting, wala na silang anumang legal na pamamaraan para makaligtas. Sumapit ang umaga ng emergency board meeting. Sa loob ng marangyang boardroom ng Montenegro Group, nakaupo sina Damian, Doña Amanda, Clara at Ninong Manuel. Ang mga mukha nila ay puno ng tagumpay habang ipinapasa sa mga miyembro ng board ang draft resolution na nagdedeklara kay Alessandra bilang mentally unfit upang humawak ng posisyon sa kumpanya. Mga kasama sa board, simula ni Ninong Manuel habang nakatayo sa kabisera ng mesa. Para sa kaligtasan ng ating kumpanya, kailangan nating aprubahan ang resolution na ito ngayon din upang mailipat ang buong pamamahala kay Damian. Ngunit bago pa man makataas ng kamay ang sinuman para bumuto, biglang bumukas ang malaking pinto ng silid pulungan. Pumasok si Alessandra, nakasuot na isang eleganteng itim na terno, kasama si Ate Mendoza at ang dalawang pinakarespetadong psychiatrist mula sa pambansang ospital na nagpapunay sa kanyang ganap na kalusugan ng pag-iisip. Hawak niya sa kanyang kamay ang orihinal na sertipiko ng shares at ang utos mula sa hukuman. Pakiusap, ibaba ninyo ang inyong mga kamay. Ang taong dapat lumabas sa silid na ito ay hindi ako, kundi ang mga magnanakaw na nakaupo sa harap ninyo. Ang boses ni Alessandra ay umawit sa buong boardroom na parang isang malamig na sinturo ng bakal. Sa kanyang pagpasok, ang buong silid pulungan ay pinalibutan ng isang matinding katahimikan. Ang mga miyembro ng board na dati ay nakataas ang kamay upang bumuto laban sa kanya, ay dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga kamay sa gulat. Alessandra, ano ang kalokohang ito? Sigaw ni Doña Amanda habang mabilis na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay pulang-pula sa matinding pahiya. Guards, ilabas ninyo ang babaeng ito. Wala siyang karapatang mang-istorbo sa opisyal na papupulong ng board. Manahimik ka, Amanda. Malamig na pumasok ang boses ni Director Eduardo habang itinataas ang kanyang kamay. Bilang pinakamatandang miyembro ng board, kinikilala ko ang karapatan ng may-ari ng pinakamalaking shares na magsalita sa silid na ito. Lumapit si Ate Mendoza sa gilid ng mesa at inilapag ang mga opisyal na dokumento mula sa hukuman at sa pambansang ospital, kasama ang kumpirmadong sertipiko mula sa Central Bank. Lahat ng miyembro ng board ay pinaalalahanan na si Alessandra Montenegro ay nagmamay-ari ng 51% ng buong voting shares ng Montenegro Group. Ang anumang desisyong gagawin ng wala ang kanyang pahintulot ay walang bisa sa ilalim ng batas. Namutla si Damian. Nang inginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa mga papel sa mesa. Hindi maaari ito. Fake ang mga dokumento yan. Inilagay ni Ate Mendoza ang isang maliit na flash drive sa computer ng boardroom at sa malaking screen sa harap ng lahat,
ay lumabas ang mga resibo ng offshore accounts sa Virgin Islands, ang mga dokumento ng Peking Special Power of Attorney, at ang malinaw na forensic report ng thumb mark ni Ninong Manuel. Nang makita ang sariling thumb mark sa screen, mabilis na tumayo si Ninong Manuel at itinuro si Damian. Sinungaling ka, Damian! Ikaw ang nagdala ng mga papel na yan sa akin. Sinabi mo sa akin na pumayag si Alessandra sa transaksyong yan. Nililang mo ako. Ano? Sigaw ni Damian na nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla sa mabilis na pagtataksil ng kanyang ninong. Ninong, ikaw ang nag-utos sa akin na gawin yon. At si Clara ang nag-ayos ng lahat ng papeles para sa mga account na yan. Bakit ako? Sigaw naman ni Clara habang umiiyak at napapaypay sa sarili. Ikaw ang nagpumilit na ilipat ang pera dahil natatakot ka sa utang mo sa mga illegal na negosyante. Nakatayo sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Alessandra patungo sa kabisera ng mesa, ang upuan na dating kinaupuan ng kanyang pumanaw na ama. Dahan-dahan siyang umupo doon. Ang kanyang pag-upo ay isang tahimik ngunit napakalakas na simbolo ng kanyang muling pagbawi sa kanyang tunay na tahanan at pamana. Habang ang mga taong nagtangka sa kanya ay nag-aaway-away na parang mga hayop sa harap ng lahat. Sa gitna ng sigawan, lumapit si Clara kay Alessandra. Ang mga mata ay puno ng pait at takot. Akala mo ba panalo ka na, Alessandra? Bulong ni Clara habang nanginginig ang mga labi. Huli ka na! Naubos na ni Damian ang buong employee pension fund ng kumpanya para lang bayaran ang mga personal niyang utang nung nakaraang linggo. Bago pa man makapagsalita si Alessandra sa panibagong krimen na ito, bumukas muli ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga opisyal ng pambansang pulisya na may hawak na warrant of arrest para sa fraud at forgery. Nang makita ang mga pulis, mabilis na hinawakan ni Damian ang braso ni Clara at ginamit itong panangga habang tumatakbo patungo sa kabilang pintuan ng silid, hawak ang susi ng pangunahing vault ng kumpanya. Huli na ang lahat para sa mga pakiusap mo, Damian. Ang pintuang yan ay hindi na kailanman magbubukas para sa iyo. Ang boses ni Alessandra ay dumarating na parang isang huling hatol habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo patungo sa vault area ng executive floor. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Damian, nanginginig ang buong katawan habang pilit na itinutulak ang kanyang susi sa elektronikong pintuan ng vault. Ngunit ang pulang ilaw sa pinto ay patuloy na nagpapakita ng access denied. Bakit ayaw magbukas nito? Sigaw ni Damian habang hinahampas ang bakal na pinto gamit ang kanyang mga palad. I am the CEO. Akin ang mga code na ito. Pinalitan ko ang lahat ng security passcodes kaninang alas 5 ng madaling araw. Malamig na sabi ni Alessandra habang humihinto sa ligtas na distansya. Sa likod niya, pinalibutan ng mga opisyal ng pulisya ang buong pasilyo, nakahanda ang kanilang mga kamay upang hulihin ang sinumang susubok tumakas. Wala ka nang maa-access sa kumpanyang ito, Damian. Kahit ang 1 sentimo ng employee pension fund na itinago mo sa panlabas na bangko ay na-intercept na ng ating mga abogado. Nang ma-realize ni Damian na wala na siyang anumang takasan, dahan-dahan siyang pumatak sa kanyang mga tuhod. Ang lalaking dating napakataas ng tingin sa sarili, ang CEO na laging nagmamalaki sa kanyang kapangyarihan, ay nakaluhod ngayon sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Alessandra! Babe! Pakiusap! Pagmamakaawa ni Damian habang may mga luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Nagkamali ako. Natukso lang ako ni Clara at ni Ninong Manuel. Ikarang mahal ko, Alessandra. Isipin mo ang 5 taon nating pagsasama. Isipin mo ang kasal natin. Give me one more chance, pakiusap. Lumapit din si Doña Amanda, humahagulgol habang nakahawak sa kanyang dibdib. Alessandra, anak, pakiusap. Huwag mong ipakulong ang anak ko. Naalala mo ba noong tinanggap ka namin sa bahay namin nang mamatay ang mga magulang mo? May utang na loob ka rin sa pamilya namin. Tinitigan sila ni Alessandra, ang 2 taong gumamit ng salitang pag-ibig at utang na loob upang gawin siyang alipin at linlangin ang kanyang buhay. Ang mga salitang yon na dating nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang puso ay wala nang anumang bisa ngayon. Ang utang na loob ay ibinibigay sa taong may malasakit, Doña Amanda. Sagot ni Alessandra. Ang kanyang boses ay puno ng pambihirang dignidad.
At ang pag-ibig, Damian, ay hindi pagnanakaw at pagtataksil. Ang ginawa ninyo ay hindi pagkakamali. Ito ay isang malupit na kalkulasyon. At ngayon, oras na para bayaran ninyo ang bawat sentimo at bawat luhang pumatak mula sa akin. Tumango si Alessandra sa mga pulis. Mabilis na lumapit ang mga opisyal at inilagay ang mga bakal na paitaas sa mga kamay ni Damian, Clara at Ninong Manuel. Sa gitna ng kanilang mga sigaw at pagmamakaawa, dahan-dahan silang inilabas ng gusali sa harap ng maraming mamamahayag na naghihintay sa labas. Pagkaalis nila, pumasok si Alessandra sa lumang opisina ng kanyang ama. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang maliit na pambansang bandila kung saan nakakabit ang logo ng Montenegro Group. Ang pambansang pin na dating nakakabit sa suit ni Damian ay nahulog sa sahig. Dahan-dahan itong pinulot ni Alessandra, pinunasan ng alikabok doon, at maingat na ikinabit muli sa mesa ng kanyang ama bilang simbolo ng muling pagbabalik ng malinis na pangalan ng pamilya. Lumapit si Ate Mendoza at may inabot na bagong folder. Alessandra, may magandang balita. Na-recover natin ang buong pension fund ng mga empleyado dahil sa nakatagong reserve account na inihanda ng ama mo bago siya pumanaw. Ngunit, may bago tayong natanggap na sulat mula sa korte. Nang buksan ni Alessandra ang sulat, nakita niya ang isang formal na abiso ukol sa huling habilin ng kanyang pumanaw na ina na hindi kailanman na isapubliko noong buhay pa ito. Hindi mo kailanman naintindihan kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal, Damian. Ang inisip mo lang ay kung paano ka makakakuha ng higit pa. Ang boses ni Alessandra ay dahan-dahang lumabas habang nakatunganga siya sa lalaking nakaupo sa kabilang bahagi ng salamin sa silid ng pagdalaw sa pambansang kulungan. Si Damian, na dating laging nakasuot ng mga mamahaling suit at may maayos na buhok, ay nakasuot na yon ng kulay dalanda na damit ng preso. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kapaguran at pagsisisi. Narinig ang mahinang pagkalansing ng mga bakal na pinto sa paligid. Ngunit para kay Alessandra, ang tunay na nakatali ay ang lalaking nasa harap niya. Si Clara ay nakipagkasundo na sa mga pulis upang maging testigo laban kay Damian upang mabawasan ang kanyang sariling parusa. Habang si Doña Amanda ay tuluyan ng pinalayas sa mansyon pagkatapos ma-recover ng bangko ang lahat ng ari-ariang nabili gamit ang ninakaw na pera. Inilapag ni Ate Mendoza ang mga pormal na papel ng annulment sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila. Pirmahan mo na ito, Damian, sabi ni Alessandra sa isang mahinahon ngunit hindi mababagong boses. Ito ang huling beses na magkikita tayo. Ang lahat ng ari-ariang kinuha mo sa pamamagitan ng panlilinlang ay naibalik na sa pamilya Montenegro. Wala ka ng anumang pwedeng kunin mula sa akin. Inabot ni Damian ang ballpen nang nanginginig ang mga daliri. Tumingin siya kay Alessandra, pilit na naghahanap ng kahit kaunting galit o awa sa mga mata ng kanyang dating asawa. Ngunit wala siyang nakitang galit. Tanging ang malalim at payapang karagatan ng isang babaeng nakalaya na sa kanyang mga kadena. Alessandra, hindi mo ba talaga ako kayang patawarin? Bulong ni Damian habang may mga luhang pumapatak sa kanyang mga kamay. Nawala na ang lahat sa akin. Pinalayas ako ng sarili kong ina, itinaksil ako ni Clara, at ngayon ay mabubulok ako sa kulungang ito. Isipin mo ang mga taong naging masaya tayo. Kinuha ni Alessandra mula sa kanyang bag ang isang maliit at lumang larawan. Larawan ito ni Damian noong bago pa sila ikasal. Isang simpleng lalaki na may malinis na ngiti nung hindi pa siya kinakain ng labis na kagustuhan sa salapi at kapangyarihan. Ibinaba niya ang larawan sa tabi ng mga papel. Ito ang lalaking minahal ko noon, Damian. Mahinang sabi ni Alessandra. Ngunit ang lalaking yon ay pumatay sa sarili niya noong pinili niyang maging isang magnanakaw at manloloko. Ang taong nakaupo sa harap ko ngayon ay isang dayuhan na lang sa akin. Bumagsak ang luha ni Damian habang nilalagdaan ang bawat pahina ng annulment papers. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, tuluyan ang naputol ang huling tali ng kanilang nakaraan. Nang lumabas si Alessandra mula sa kulungan, sumalubong sa kanya ang maliwanag at hangat na sikat ng araw.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, huminga siya ng napakalalim ng walang anumang bigat sa kanyang dibdib. Inisip niya ang habilin ng kanyang pumanaw na ina sa natanggap niyang sulat kaninang umaga. Isughabilin na nag-aatas sa kanya na gamitin ang bahagi ng kanyang pamanang ari-arian upang magtatag ng isang pundasyon para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Nang pumasok siya sa sasakyan, inabot sa kanya ni Ate Mendoza ang opisyal na desisyon mula sa pambansang hukuman. Ang ganap na pagpawalang bisa sa kanilang kasal at ang buong pagbabalik ng kanyang tunay na pangalan, Alessandra Montenegro. Hindi ibig sabihin na pinatawad kita. Ay hahayaan ko na muli mong sirain ang buhay ko. Ang pagpapatawad ay para sa sarili kong kapayapaan, hindi para sa iyong pagtakas sa katotohanan. Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang binikas ni Alessandra habang nakatitig sa matandang babaeng nakaupo sa kanyang tanggapan sa pundasyon ng pag-asa. Si Doña Amanda, na dating laging formal, mayabang, at nakasuot ng mga mamahaling alahas, ay nakaupo ngayon sa isang simpleng upuan. Ang kanyang mga damit ay luma at may kaanting dumi sa laylayan, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot at gutom. Pagkatapos makuha ng bangko ang mansyon at mga ari-arian para bayaran ang mga utang ni Damian, tuluyan ang nawala ng bahay si Doña Amanda. Ang mga dating kaibigan nito sa matataas na lipunan ay tuluyan na ring tumalikod sa kanya. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Alessandra. Dala ang isang baso ng malinis na tubig at isang mainit na kumot. Inilapag niya ang mga ito sa harap ng matanda. Naalala ni Alessandra ang almusal noong mga nakaraang buwan nung itinapon ni Doña Amanda ang pagkain sa kanyang harap at tinawag siyang walang silbi. Ngunit sa halip na gumanti ng galit, pinili ni Alessandra ang maging mas mabuting tao. Inabot ni Doña Amanda patungo sa baso ng tubig nang nanginginig ang mga kamay. Pumapatak ang kanyang mga luha sa kape kulay na sahig. Alessandra, patawarin mo ako anak. Nagbulag-bulagan ako sa mga ginawa ni Damian. Naging masama ako sa'yo. Patawarin mo ako. Pinatatawad na kita, Doña Amanda. Mahinang tugon ni Alessandra. Ang kanyang boses ay puno ng pambihirang kalmado at dignidad. Subalit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pwedeng bumalik ang lahat sa dati. Tutulungan kita na makahanap ng simpleng tirahan at pagkain sa pamamagitan ng ating pundasyon, ngunit dito na nagtatapos ang ating ugnayan. Nanatiling tahimik si Doña Amanda, pikit ang mga matang tumango bilang pagtanggap sa kanyang sariling karma. Kinahapunan, ginanap ang formal na pagbubukas ng pundasyon ng pag-asa, ang organisasyong binuo ni Alessandra gamit ang pamanang iniwan ng kanyang pumanaw na ina para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Sa ibabaw ng mesa ng kanyang bagong opisina, nakakita si Alessandra ng isang maliit na sobre na walang pangalan. Nang buksan niya ito, may nakatagong isang tuyong bulaklak ng sampagwita at isang check ng malaking donasyon mula sa isang hindi nagpapakilalang kaibigan ng kanyang ama na may nakasulat na maikling mensahe. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga magulang. Tumingin si Alessandra sa labas ng bintana habang nagtitipon ang maraming kababaihan sa bulwagan para sa unang araw ng pagsasanay at tulong. Naramdaman niya ang isang matinding init at kagalakan sa kanyang puso. Ang sakit na dating sumisira sa kanyang pagkatao ay naging isang tulay upang magbigay ng pag-asa sa iba. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanang meron ka, kundi sa dami ng pusong natulungan mong bumangon mula sa kadiliman. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa marang, yung bulwagan ng Montenegro Group sa taunang pagtitipon ng mga mamumuhunan at kawani ng kumpanya. Nakatayo si Alessandra sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang simpleng puting terno na kumakatawan sa kanyang bagong simula. Sa kanyang paligid, ang mga dating nababahala at natatakot na empleyado ay nakatitig sa kanya ng may matinding paggalang at pagmamahal. Sa nakalipas na 1 taon sa ilalim ng pamumuno ni Alessandra, ang Montenegro Group ay hindi lamang nakabangon mula sa krisis sa pananalapi, kundi naging isa ring ehemplo ng katapatan sa negosyo. Ang pension fund ng mga empleyado ay hindi lamang naibalik kundi nadagdagan pa,
at ang pundasyon ng pag-asa ay nakapagbigay na ng bagong buhay sa libu-libong kababaihan sa buong bansa. Inabot ni Director Eduardo kay Alessandra ang isang parangal. Isang gintong plak na nakaukit ang pangalan ng kanyang pumanaw na ama bilang pagkilala sa muling pagbuhay sa tunay na dignidad ng kumpanya. Narinig ang malakas at sunod-sunod na palakpakan ng mga tao sa buong bulwagan. Tumingin si Alessandra sa mga naroroon at sa gitna ng maraming tao, nakita niya si Ate Mendoza at si Mang Nestor na parehong nakatayo at nakangiti sa kanya nang may matinding kapuri-puri at pagmamalaki. Pagkatapos ng kaganapan, lumapit si Mang Nestor sa kanya habang nakatayo si Alessandra sa balkonahin ng gusali. Nakatingin sa magandang tanawin ng lungsod. "Ma'am Alessandra," mahinang sabi ng matandang driver. "May balita po mula sa aming mga kakilala. Si Damian ay patuloy na naglilingkod ng tahimik sa loob ng bilangguan at nagtatrabaho sa aklatan doon. Si Doña Amanda naman po ay maayos na naninirahan sa maliit na bahay na inilaan ng pundasyon at araw-araw na tumutulong sa paggawa ng mga pangkabuhayang produkto para sa mga mahihirap." Huminga ng malalim si Alessandra. Wala na siyang nararamdamang anumang galit o pait sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay naipatupad na ng batas at ang bawat isa ay nakatanggap ng nararapat na bunga ng kanilang mga ginawa. Kinabukasan, binisita ni Alessandra ang sementeryo, kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Inilagay niya ang isang pumpun ng sariwang bulaklak ng sampagwita sa ibabaw ng marbol na nitso. Ang sariwang hangin na umihihip sa paligid ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang ama at ina. "Ama, ina," bulong ni Alessandra habang nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagnanining sa ligaya. "Iniligtas ko ang inyong pangalan at naibalik ko di katapatan sa ating tahanan. Ngayon, malaya na ako at masaya na ako." Ang tunay na laya ay hindi ang kawalan ng nakaraan, kundi ang kawalan ng sakit tuwing maalala mo ito. Malamig na hangin mula sa dagat ang dumaan sa mga dahon ng halaman sa hardin ng pundasyon ng pag-asa. Nakaupo si Alessandra sa isang simpleng kahoy na bangko habang pinapanood ang isang pangkat ng mga kababaihan na masayang nag-uusap at nagtatrabaho. Ang mga babaeng ito, na tulad niya ay dating nakaranas ng matinding panlilinlang at sakit, ay muling nakakita ng ngiti at pag-asa sa kanilang mga mukha. Lumipas na ang 5 taon simula noong gabing yon sa labas ng library ng mansyon, nung narinig niya ang malamig na boses ni Damian na nagtataksil sa kanya. Naalala niya kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tray ng tsaa, at kung paano gumuho ang kanyang buong mundo sa loob lamang ng isang saglit. Ngunit ang sakit na yon ay hindi naging dahilan ng kanyang pagkasira. Ito ang naging apoy na nagpatigas sa kanyang pagkatao. Kinuha ni Alessandra mula sa kanyang bulsa ang lumang gintong rebolo, yon ng kanyang ama. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang maayos at pantay na ikot ng mga kamay nito. Ang bawat patak ng oras ay tila isang paalala na ang panahon ay hindi lang naghihilong ng mga sugat, kundi nagbibigay din ng linaw sa mga tunay na mahalaga sa buhay. Nabalitaan niya kamakailan na nakalabas na si Damian sa bilangguan pagkatapos ng 5 taon, isang masipag at tahimik na taong pilit na bumubuo ng bagong simpleng buhay malayo sa karangyaan. Si Doña Amanda naman ay pumanaw ng payapa 2 taon na ang nakalilipas sa piling ng mga madre sa pampublikong pasilidad na may dalisay na panalangin para sa kapatawaran. Wala nang galit sa puso ni Alessandra. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi para linisin ang kasalanan ng iba, kundi upang tuluyan ng alisin ang mabigat na kadena sa kanyang sariling leeg. Tumingin si Alessandra sa malawak na kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng magandang kulay rosas at gintong liwanag sa paligid. Nakangiti siyang huminga ng malalim. Siya ay hindi na ang nakatagong bulaklak sa lilim ng ibang tao. Siya ay si Alessandra Montenegro, isang babaeng nagmahal, nasugatan, lumaban at sa wakas, nahanap ang sariling kapayapaan.